Ngayong summer, tiyak na marami na namang magdi-display ng katawan, lalo na yung mga may six-pack abs o pandesal sa tiyan. Kinalolokohan ng maraming kababaihan at kalalakihan ngayon, makakamit kung hindi man dito sa loob ng gym, sa paspasan. Sa billboards, commercials, lalong-lalo na sa mga bikini open. Kapansin-pansin sa mga lalaking modelo ngayon, hindi lang ang magaganda nilang katawan, kundi ang nagmumura nilang six-pack abs o yung mga muscle sa bandang tiyan. Ito na nga ba ang bagong pamantayan ngayon ng sexing katawan para sa mga kalalakihan? Nag-eksperimento kami. Nag-imbita ng 2 lalaki. Ang isa, may six-pack abs. Yung isa naman, wala. Ginawan namin sila ng portfolio. Ipinakita sa talent manager na naghahanap ng modelo. Sa mga kolehiyalang nagsa-summer classes. Sa mga nagkukwentuhang parlorista. Pati na yung mga dumadaan lang na miron. Sinong modelo kaya ang mas may appeal sa kanila? Ito may possibility na maging isang commercial model kasi nasa kanya na yung looks and the body. Mukha siyang bata compared dun sa isa. Ako po ito kasi mukha po talaga siyang lalaki. Laki pa po ng katawan. Oh my God! Kuya, ako ito fresh. Hindi, ito po yung gusto ko. Maganda yung height niya, maganda yung katawan niya, puro muscle. Mas macho ito. Ang hatol ng mga inampalan. Ang modelong may six-pack abs o pandesal sa tiyan. Mas nakikita natin, particular sa television, sa mass media, talagang kailangan may six-pack abs ka na para ituring ka o tignan ka bilang sexy, maganda o macho. Kailangan meron kang ganitong klaseng katawan. Mukhang in nga ngayon ang may six-pack abs. Ang barkadang ito, para mapabilang sa kanilang grupo, kailangang merong six-pack abs. Okay, yun lang naman. May six-pack ka, tsaka may respeto ka sa wala problema. Bago tanggapin namin yung bago, kailangan dadaan muna sa screen namin sa lahat. Disyembre pa lang daw nung nakaraang taon, kahit pumatak sa panahon ng Noche Buena, panay ang kanilang pagjijeta at pagjijim. 5 hanggang 6 na araw daw silang nagwo-workout. At kahit pa nagka-rice shortage sa Pilipinas, hindi sila naapektuhan dahil sa loob ng kalahating taon, hindi sila kumain ng kanin. Prutas lang daw ang kanilang chinichibog. Kaya pares yan. At umiinom, hindi lang ng isa, hindi lang ng 2, kundi 36 na gamot sa isang araw para makondisyon ang kanilang abs. 10 hours, nag-pump yung muscle mo. Kahit tulog ka, pump yung muscles mo. Aminado si Ray, mabigat sa bulsa ang magkaroon at mag-maintain ng six-pack abs. Sa gamot pa lang, mahigit 32,000 pesos kada buwan ang kanilang gastos. Pero sulit daw ang lahat ng kanilang sakripisyo at gastos. Dahil sa kanilang abs, kinuha silang maging modelo sa halos 40 commercials at daan-daang libong piso ang bayad sa kanila kada commercial. Tubong lugaw. Pinaniniwala ang 19th century na uso ang pagkakaroon ng six-pack abs sa mga kalalakihan. Ang mga rebulto ng mga Greek gods at gladiators, malapandesal ang mga tiyan. Ito ang imahe ng tunay na lalaki noon. Noong 1980s, naiba ang itsura ng magandang katawan ng mga kalalakihan. Nauso ang bodybuilding. Para maging macho, kailangang malalaki at nagpuputukan ang muscles. Nitong 1990s, ang impluwensya ng mga pelikula ng Hollywood at ng mass media ang naging dahilan para mausong muli ang six-pack abs. Is reverse arc motion. This Sari-saring mga produkto ang nagsulputan na nangangakong magbibigay ng muscle sa tiyan. beautiful abs.
May nauso pa ngang dance exercise para rito, ang hip-hop abs. Walang duda, may abs craze ngayon. Ngayon, hindi lang mga lalaki ang nagpapantasya nito, pati na ang mga kalahi ni Eva. Si Rodora, 33 years old, para sa kanya, mas sexy ang babaeng may six-pack abs. Ito yung kauna-unahang competition na sinalihan ko. Great Bodies 2007. Nag-second runner-up ako. Katunayan, 4 na titulo ang kanyang hawak. At ngayong June, siya ang kakatawan sa Pilipinas sa Body Beautiful Contest sa Canada. Dahil dito, bukod sa training niya sa gym, kahit nasa bahay lang siya, nag-e-ensayo pa rin. Katukatulong ang kanyang anak. Compliment, napapawaw sila kasi medyo mahirap talaga. Hindi lahat na nag-workout na-achieve nila yung may six-pack. So, medyo humahanga sila sa mga babae may six-pack. Lalo na yung mga nag-workout talaga. Pero aminado si Rodora, hindi ito naging madali para sa kanya. Katunayan, nagkaproblema siya sa kanyang likod at tuhod. May mga pagkakataon din daw na nahihirapan siya sa paghinga dahil sa maling training noon. Sa pagmamadali namin, yung time dun sa conditioning, kumbaga, maiksi na. Ang nangyari, pinagbuhat agad ako ng mga mabibigat na although kaya ko siyang buhatin, dahil nga may pinaghahandaan ka, ang hindi mo naman pala alam is yung buto mo na ang bumubuhat. So, ang nangyari, magkakaroon ka ng injury. Payo nga ng mga eksperto, hinay-hinay lang sa pagtitraining. Ang unang injury na magagawa mo dyan, pag nagsisit-ups ka, nako-compress yung back area mo, yung likod natin. So, therefore, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng low back pain, saka mga strain sa back. Basta gawin nyo siya ng proper manner, ng maayos. Pero si Dr. Ed, sawang-sawa na raw maghintay. Halos 2 taon na raw kasi siyang nagtitraining sa gym. Pero hindi pa rin magkaroon ng perfect abs. Kaya't kumonsulta na siya sa siyensya. Ang pinapangarap niyang pandesal sa tiyan, nadadaan na rin pala sa pagpaparetoke. Sinabi lang sa akin through my colleague na may ganitong reshaping or sculpting. So sabi ko, since nandito na rin naman ako and nakita ko naman yung result, why not trying it? Ito ang abs etching. Sa loob lang ng 6 na oras, ooperahan ka para magkaroon ng 6-pack abs. Ang presyo nga lang, 200,000 pesos. Si Dr. Claudine Raura ang mistulang iskultor na gagawa ng 6-pack abs. Pero paalala niya, hindi sa lahat ng tao pupwede ang medical procedure na ito. Ang hindi ka pwede dito, yung malalaki talaga yung tiyan, na walang muscle tone na hindi nag-exercise. Like tulad na may mga, parang tinatawag lang beer belly. Ayon kay Dr. Raura, lahat ng tao, sa maniwala kayo't sa hindi, may 6-pack abs. Likas daw ito sa katawan ng tao. Yun nga lang, para makita ito o para lumitaw ito, kinakailangan munang maalis ang mga taba sa tiyan. I need to do crunches for me, ha? Minarkahan muna ang parte ng tiyan kung saan palilitawin ang 6-pack abs. Siniguro rin ni Dr. Raura na tama ang sukat ng 6-pack. Maya-maya lang, tinunaw ang mga taba sa tiyan at saka niliposuction. Pag wala na ang taba, huhulmahin ang tiyan para gawin ang 6-pack. Pagkatapos, sisip-sipin muli ang mga natirang taba para kitang-kita na ang 6-pack abs. Kamusta ang movement mo? So far, ayos naman. Binalikan namin si Dr. Ed pagkatapos ng operasyon. Heto na siya ngayon. Medyo namamaga pa ang tiyan,
Pero handa naman daw siyang maghintay ng 3 buwan kung kailan daw hari nawa mas lubusan niyang makikita ang epekto ng kanyang abs etching. Yung hirap naman, hindi naman ganun kahirap. Yun nga lang, may pain ng konti and at the same time, I used to take antibiotics pa rin. Taong 2008 nung nagpa-abs etching si Bobby. Mula sa timbang na 170 pounds, nang dahil sa abs etching, halos 20 pounds daw ang nawala sa kanya. At nagkaroon nga siya ng 6-pack abs. Pero dahil napabayaan niya ang kanyang operadang 6-pack abs, hindi na ito gaanong nakikita ngayon. Naka-bandage ka ng ganyan eh. For mga 3 days, 4 days, but you can walk around. Gayunpaman, sa edad na 60, malaki pa rin daw ang naitulong nito sa kanya. Made me feel good. I like myself, and every time I go to fitness center, mga 18 months, hindi talaga matatanggal yung taba. Nagbago man nga ang pamantayan ng kaseksihan noon at ngayon. Ang klaro, kalusugan ang dapat nabigyan ng higit na timbang kesa sa pagiging vanidosa o vanidoso.